Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo, araw ng ating pong Isus Nazareno, at ika-anim, Biyernes ng ika-anim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakos-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, si San Pablo ay nagpahayag ng mabuting balita sa Corinto at Akaya at doon siya tinatanggap ng maraming tao. Ang mga nagagalit sa kanya na mga Hudyo ay sila pang naparusahan ni Galyo. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, tayo pinaalalahanan ng ating Panginoon na sandali lang na hindi siya makita, pero darating ang panahon na magkaroon ng kagalakan ang lahat ng mga apostol. Kagalakan na ang ating Panginoon ay magkaroon ng pagkabuhay muli. Tayo rin ay tinatawag na mamuhay sa kagalakan ng pananalig sa Panginoong nabuhay muli, ang ating pong Isus Nazareno. Ngunit sa mga sandali dahil sa ating kahirapan sa buhay at dahil sa ating kahinaan at karupukan bilang tao, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpahayag ng mabuting balita, pakundangan sa pinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkukup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y mangyari huwag na maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala
o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga at binugbog sa lahat ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos. Siya ay awitan, awitan ang hari. Siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganak, siya'y nahapis, sapagkat dumarating ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil ipinanganak na sa sanlibutan
ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makipagkita sa inyo at mag-umapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni naman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ang ating Panginoong Isus na nabuhay muli ay aakyat na sa langit sa darating na linggo. At tayo ay mabigyan na ng pagkakataon at pag-asa na may luklukan tayo sa kalangitan. Makapunta sa langit. Sinong gustong pupunta sa langit, pumalakpak ng malakas? O gusto natin ang langit? Masaya tayo, hindi magalak tayo. Pero yan ay binayaran ng ating Panginoon. Ang kanyang pagbayad ay niraan sa napakahirap na paraan. Pero kanya pong binayaran sapagkat mahal tayo ng ating pong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating pong Hesus Nazareno na tayo'y tinubos, magkaroon tayo ng buhay na kasiyasya sa kalangitan. Masaya, magalak. Yun po ang tema sa araw ngayon. Sa salitang Hebreo, ang kagalakan, Shemka. Pero ang atin pong Ebanghelyo ngayon nakasulat sa Koinoko Griego sa original. Hindi po nakasulat sa Latin, hindi po nakasulat sa English, sa original. Sa Koinoko Griego, kara. Kara, ibig sabihin, kagalakan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at manahati, ngunit magagalak ang salimutan. Matigib kayo ng kalungkutan, subalit magiging kagalakan. Napakaganda po ang pagkasulat niyan sa ating Ebanghelyo. Lipahimon is karan genisitay. Magiging kagalakan. Kaya maganda rin ang pagkasalin ito sa kasunod kasi ng Koinoko Griego ay Latina Vulgata. Prestitia vistra vertitor in gaudium. Sa atin pong salita, magiging kagalakan. Sa atin kasing salita, mayroon pong kasiyahan at mayroong kagalakan. Akala natin kaparehas yan, pero hindi po. Pag sabihin kasiyahan, ito po ay pangkalahatan. Pag sabihin kasing kagalakan, ito ay mayroong espiritual na kahulugan. Kaya yun po ang ginagamit sa ating Ebanghelyo. Yung karanasan ni San Pablo sa ating unang pagbasa, ating unang pakinggan sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 18, versos 6 hanggang 18, na siya ay pinagtangkaan ng mga Hudyo na pahirapan, isinumbong kay Galyon, pero walang silbi ang kanilang paratang. Kaya nagkaroon ng kagalakan si San Pablo at ang mga apostol na nagpahayag ng Ebanghelyo kasi sinabi ng Panginoong Hesus na huwag sila matakot si San Pablo sa ipagpatuloy niya ang pagpapahayag ng Ebanghelyo dahil marami ang mananalig sa lugar na iyon. At dito matupad ang sinasabi sa Salmo 46 na ang hari ng sangkalupaan na ang Diyos ay makapangyarihan, siya ang magdala ng tunay na tuwa. Tuwa, ito rin ay sa salitang Hebreo, Shemka. At ito yung pinakatima natin. Pero ano ba ang kagalakan sa buhay natin? Kuminsan, pupunta kayo sa palengke. Makita nyo lang ang presyo ng mga bilihin. Malungkot na.
Kuminsan, pagkadating ng sweldo, ganito lang kalaki, may mga minus pa. Medyo malungkot. O dili kaya, pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya, mayroong kalungkutan. Pero, alam niyo ba, na sa kabila ng lahat ng mga dinaranas natin, na mga kalungkutan, masaya pa rin tayo. At kung ang kasiyahan natin ay sa ibang antas na espiritual, ito ay kagalakan. Doon sa Biblia, ang salitang kagalakan ay 130 times. 430 na beses na ulit na importante pala ang salita ng kagalakan. Dahil ang tunay na kagalakan ay ang manatili sa Diyos. Kaya nga ang ating mga pagbasa ngayon ay magsabi sa atin, hindi po ang kagalakan sa mundo ang tunay. Ang kagalakan sa mundo ay pike. Yung iba, maglalasing, kala nila, masaya na sila. Pagkatapos, hindi rin. Yung iba, nagdudruga, pagkatapos, siraulo, makulong pa. Yung iba, kung ano naman ginagawa para sa mga panandalian na kaligayahan sa mundo, pero hindi tunay. Kaya kapag tingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, ito'y nagtuturo sa atin, una sa lahat, na ang kagalakan ay mahalaga. Sapagkat ayon pa sa sulat ng Pablo sa Galatia, Kapitulo 5, versikulo 32, isa sa mga bunga na mahalaga pagkatapos ng pag-ibig na bunga na dala ng Espiritu Santo ay ang kagalakan. Pero, hindi po ito mabigay sa mundo. Ang maibigay sa mundo ay temporaryo lang na kasiyahan. Panandalian lang. Walang forever na kasiyahan. Yung mga Hudyo, na mga lider, kala nila, masaya na sila dahil kanilang pinapatay ang Panginoong Hesus na sino. Hindi, nabuhay muli ang Panginoon. Kaya, hindi forever ang kanilang mga kagalakan. Ang mga taong nag-iisip ng kasamaan sa kanilang kapwa, hindi yan forever ang kanilang kagalakan. Dahil panandalian lang. Ang tunay na magbigay ng kagalakan ay walang iba kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ay magbigay ng permanente na kagalakan. Tunay na kagalakan. Tunay na magkaroon ng pagkalubos, puspusan na kagalakan kapag tayo'y naugnay sa ating Poong Hesus Nazareno. Kaya ngayong panahon ng Pasko, ng pagkabuhay muli ng Panginoon, tunay nga na hindi mapunta sa iba ang kagalakan. Yun ang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 22. Sapagkat ang kagalakan na hatid ng ating Panginoon ay ang kaligtasan para sa ating lahat na hindi po madali. Sapagkat ayon pa sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 10, dumaan sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ang daan ng tunay na kagalakan sa buhay. Sapagkat siya ay nagpakasakit at tinanggap niya ang kasalanan nating lahat at tayo naligtas. Parang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 5, versikulo 21. At dahil dito, ang ating daan tungo sa kagalakan na walang hanggan ay sa pamagitan ng ating Panginoon. Pero dadaan ito sa kalungkutan. Kalungkutan sapagkat makikita rin natin na bayupay sa krus, na ipako sa krus, namatay sa krus ang ating Panginoon. Kung minsan sa buhay natin, meron rin tayong krus, di ba? Pero dapat tanggapin natin ang krus ng buhay, tanggapin natin ang mga pagsubok sa buhay. Ano man ang kalalim ang pinagdaanan, kabigat ang pinagdaanan sa buhay natin, ito rin ay siyang magbigay sa atin ng pagtamasa sa tunay na kagalakan na ating matamo kapag ka naresolba, kapag ka naigpawa natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay at nagkaroon tayo ng kagalakan. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, ang Panginoong Diyos ay siyang tunay na magbigay sa atin ng kagalakan. Si Santa Teresita de Avila o Santa
si Santa Teresa de Jesus de Avila, sinasabi niya, banggitin ko muna sa original na pagkasulat ni Santa Teresa de Avila. Nada ti torbi, nada ti espanti, todo es pasa. Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Isalin ko sa ating salita. Maganda po yung Espanyol ni Santa Teresa de Avila. Sabi niya, huwag kayong mag-aalinlangan at mabalisa. Wala namang makatakot sa inyo. Lahat ay lumilipas lang. Kung nasa Diyos tayo, lahat ay pwede. Kung tayo may pasensya, makarating tayo sa ating paroroonan. At kung sino mang mayroong Diyos, hindi magkukulang. Sapat na ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sapat na ang Diyos. Sapat na ang Diyos, magalak tayo sapagkat kung mayroong Diyos tayo sa ating mga puso, ang tunay na kagalakan ay sumasa atin. Kaya sapat na ang Diyos sa buhay. Dapat Diyos ang siyang mamuno, dapat ang Diyos ang siyang Panginoon, dapat ang Diyos ang pumupuno, dapat ang Diyos ang siyang magbigay ng kabuluhan na ating buhay upang ang buhay natin ay magalak at kagalakang walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaasam natin ang hinihintay ng kagalakan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Atin pong itutugon, pususin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng biyaya ng Espiritu na pagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito nang may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Yung namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat.
Manalangin kayo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naman kapaling tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumbos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kay kaysa namang helsi siya awit ng papuris yung pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan yung Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na margaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Galing namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na raon, iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsusubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagkasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Yung mga naugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at kuskusting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahihirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo sa Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang pagpapala ng Diyos ay laging sumainyo. Kagalakan. Ang kagalakang tunay ay wala sa ibang bagay. Nasa Diyos lang. Diyos lang ang sapat. Siya lang ang magbigay ng tunay na kagalakan. Ngayon na po, ang pagbabasbas, mangyari po lamang itaas bagya, ang mga bagay-bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inaig mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kahilingan ng kana, nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw kailang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno.